So yung last video ko na paano laging 100% ang battery health ng iPhone mo, may nag-comment sa akin ang technique dito, dalawa dapat phone mo, may Android ka pa din dapat, less gamit sa iPhone for pictures lang pero Android pa din yung gagamitin mo para walang maging problema. So naiintindihan ko naman yung point niya and siguro yung iba ganito yung ginagawa. Pero ako personally dito sa iPhone 15 Pro, until now, ito yung ginagamit ko as my daily driver. Ito yung ginagamit ko for social media. Ito yung ginagamit ko for gaming. Kaya makikita nyo yun, sobrang daming apps. And para masabi sa inyo na daily driver ko talaga yung iPhone, ito yung screen on time. So, ibig sabihin, ito yung time na ginagamit ko mismo yung iPhone. So, yan, makikita nyo, 5 hours and 41 minutes in one day screen on time. 8 hours and 12 minutes screen on time. Ngayong September, September 2 lang, 6 hours and 1 minutes na ginagamit ko. Ayan, 5 hours and 6 minutes, 6 hours and 15 minutes. So, ibig sabihin, talagang gamit na gamit tong iPhone 15 Pro. Pero kung titignan natin, punta tayo sa settings, then battery health. Up until now, may cycle count na ako na 199. Pero meron pa rin tayong, focus ko lang, meron pa rin tayong 100% battery health. Mahalaga kasi to para mapatagal nyo yung battery life, lalo na pag lumalabas kayo, ayaw nyo naman na nalolobat agad yung iPhone ninyo. And syempre, by the time na ibebenta nyo siya as a second-hand phone, mas mataas yung value ng iPhone ninyo. Honestly, dito sa video ko na to na ginawa 4 months ago, medyo madami kong tips na nabanggit, pero babawasan ko siya. Kasi yung ibang tips na tinuro ko dito is kadalasan binibreak ko naman siya. Pero even though hindi ko siya sinusunod, 100% pa rin yung battery health. Kaya naman yung mga babanggitin ko ngayon is yung talagang mahalaga lang na makakatulong sa inyo. Number 1 tip is dapat lagi kayong gumamit ng legit na charger and legit na cable. Hindi mahalaga kung third party yung charger or yung cable na ginagamit nyo. Ang mahalaga is original at legit. So, kaya ko to binanggit kasi normally pag bumili kayo ng second-hand iPhone sa tao or sa store is ang makakasama niyan kadalasan is yung mga OEM na charger and cable. Na ako personally may mga bad experiences ako. May time na hindi nagcha-charge yung iPhone, may time na pumutok yung mismong charger. Ang pangit ng experience ko sa mga OEM. Kaya i-suggest kung bibili kayo ng second-hand iPhone is gumamit na lang kayo or kumuha or bumili kayo ng third-party na charger. Ang mahalaga is original siya at legit. Pero kung owner ka na mismo ng iPhone at dumating yung time na nasiraan kayo ng charger at cable at pipiliin mo na para lang makatipid, bibili ka ng mga hindi original, wag na wag mong gagawin yun. So number 2 na advice ko sa inyo is gumamit din kayo ng legit na power bank. So ito magmumukha tayong sponsored pero hindi sponsored yung video na to. So ito yung ginagamit ko na charger, Romos parehas. Ayan, meron tayo ditong 40,000 mAh, 65 watts. So, ito yung gusto ko at ito. Yung isa is 65 watts din pero mas mababang mAh. So, kaya ito yung ginagamit ko at ito yung dinadala ko. Kasi nagagamit ko to for my iPhone and nagagamit ko din to for my Steam Deck. Pag gumamit kasi ako ng mababang wattage dito sa Steam Deck tas naglalaro ako is hindi siya magcha-charge. Kaya ang talagang dinadala ko is yung dalawang power bank na to. Para lagi kong nagagamit yung Steam Deck ko even on the go. And doon papasok din yung pangatlong advice ko. So meron ako ditong dalawang magnetic power bank, isang Romos ulit at isang Ugreen power bank. Again, nagmumukhang sponsored pero hindi siya sponsored. So yung dalawang magnetic power bank na to is ginagamit ko lang talaga in case na kailangan ko lang talaga. Like for example, yung mga power bank na iba na meron ako is nalobat na, brown out or talagang nasa labas ako tapos lowbat na, yun lang yung time na gagamitin ko yung mga magnetic power bank na meron ako. Since pag ito yung ginagamit ko, even nagsa-social media lang, sobrang umiinit yung iPhone. At doon ngayon papasok yung pang-apat na advice, no matter what kung ano yung paraan kung paano ka mag-charge, magnetic power bank man, charger, or power bank, I suggest wag na wag kayong maglalaro habang nagcha-charge yung iPhone ninyo. Yun yung isa sa pinakamalaking reason kung bakit nabubugbog yung battery ninyo. Dahil syempre, habang nagcha-charge, umiinit, tapos dadagdagan nyo pa ng paglalaro, lalong mabubugbog yung battery nyo na magkokos ng pagbaba ng battery health ng iPhone ninyo.
So ako guys, yun lang naman yung ginagawa ko. Wala na yung mga parang komplikadong bagay katulad ng dapat i-charge mo lang hanggang 80%, yung dapat i-charge mo pag 20% na, yung mga ganun. Hindi ko yun sinusunod. Pag 1%, 2%, 3%, minsan pag nasa labas ako, yun na talaga yung natitira sa battery ko, i-charge ko. Minsan hanggang 100%. Actually, hindi nga minsan madalas hanggang 100% para buong, 'di ba, whole day nagagamit ko ng mas matagal yung iPhone compared pag 80% lang. Yung pag iPhone mo 30% tapos maglo-low power mode, lahat yun, hindi ko ginagawa. Talagang ang ginagawa ko lang is iniiwasan kong mag-overheat yung iPhone tapos gagamitin ko. And gumagamit lang ako ng legit products. So yung video na to guys is napaka-simple lang pero hopefully is may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.